May aklat ng Biblia na ang pamagat ay Lamentations o Panaghoy. Tinatawag din itong Panaghoy ni Jeremias. Hinirang ng Diyos si Jeremias na propeta upang ipahayag sa mga Hudyo, sa kanilang mga hari, pinuno at pari, na sila ay labis na nagkasala. Sila ay tumalikod sa Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nakinig sa pahayag ng mga bulaang propeta, kaya't kasamaan ang naghari sa kanilang bayan. Sinabi ni Jeremias sa kanila, "Magbigkis kayo ng damit sako, managhoy at tumangis, sapagkat ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi pa humihiwalay sa atin." Ang Diyos ay nagsugo sa kanila ng iba pang propeta. Ngunit tinuya at nilibak nila ang mga ito, hinamak ang salita ng Diyos, hanggang sa ampot ng Panginoon ay tumindi laban sa kanyang bayan, hanggang sa wala ng lunas. Sila ay ipinagapi ng Diyos kay Haring Nebukadnezar at ipinatapon sa Babylonia. Si Jeremias ay maraming dinanas na hirap, pag-uusig at kapighatian dahil sa kanyang mga kababayan. Ang mga ito ay isinulat niya sa kanyang mga panaghoy. Ngunit hindi pananaghoy lamang ang kanyang ginawa. Sinariwa at ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya, "Ito'y naaalala ko, tiya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan." Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako ay aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay magapi ng kasalanan at ng mga hirap at kapighatiang bunga nito. Kaya't isinugo niya ang kanyang anak upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Huwag patingkarin sa isipan at damdamin ang ating mga itinataghoy. Pagmasdan natin si Jesus na may akda at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang natin siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan upang tayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamuhay sa kasalanan, kaya tayo ay kanyang dinidisiplina. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Tayo ay inihahanda ng Diyos sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. At ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito.
Ibig ng Diyos na siya mismo ay manahan sa atin. Ipinahayag ni Apostol Juan ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na."